Nang bumukas ang mga pintuan, bumagsak ang ating mundo sa kaguluhan. Mula sa mga pintuang ito, maraming mga halimaw ang lumitaw, na puminsala sa sibilisasyon. Kabilang sa mga ito ang mga dragon na may kakayahang magpaputok ng mga laser beam, mga orc na may kapangyarihang basahin ang lupa, at iba pang mga nilalang na pinaglaruan ang sangkatauhan. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang ilang mga tao ay nakakuha ng supernatural na kapangyarihan, na umuusbong bilang mga tagapagligtas na kilala bilang mga mangangaso. Ang isang tulad ni Lee Hanwei, na may label na A-rank at tinawag na A Great Steel Emperor, ay nakita bilang huling beacon ng pag-asa para sa sangkatauhan. Gayunpaman, si Lee mismo ay hindi nakita ang kanyang buhay sa gayong kahangahangang termino. Ang AMP, o Anti-Monster Troop, ay isang unit kung saan naglilingkod ang mga mangangaso na nagising sa kanilang mga kakayahan. Dito, ang isang grupo ng mga sundalo ay dinidisiplina sa isang nakakahiyang postura, ang kanilang mga ulo ay nakayuko at ang kanilang mga likuran ay nakataas. Kabilang sa mga ito ay si Lee, na naguguluhan kung bakit sa tingin niya ang huling pag-asa ng sangkatauhan ay sumailalim sa gayong pagtrato. Sa shooting range, tinuturuan ng commanding officer ang mga sundalo, na idineklara silang pinakamalakas na unit, ngunit pinagalitan sila dahil sa maling pagkakalagay ng siyam na cartridge. Sa gitna nito, banayad na ginamit ni Lee ang kanyang kapangyarihan, na naging sanhi ng pagkalabas ng isang bala mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay maingat niyang inilipat ang kahon sa kanyang bibig at kinain ito. Nang tanungin ng opisyal ang katinoan ng sundalo, lahat sila ay sumang-ayon na wala sila sa tamang pag-iisip. Biglang may lumabas na notification kay Lee, na nagpapakitang mayroon siyang 300 gramo ng metal na manipulahin. Sa pagmumuni-muni sa mga salita ng opisyal, pinag-iisipan ni Lee ang kahangalan ng kanilang sitwasyon, lalo na't ito ang pangalawang beses niyang pagsisilbi sa army. Sa kanyang nakaraang buhay, bago bumalik sa nakaraan, si Lee ay nadurog sa ilalim ng mga labi ng isang gusali. Habang nakahiga si Lee sa mga guho, isang figure ang lumapit sa kanya. Napapaligiran siya ng mga nasirang gusali at hindi mabilang na walang buhay na mga katawan. Nakangiting sabi ni Lee, sa huli, hindi mga halimaw ang sumire sa sangkatauhan, kundi mga mangangaso. Ang bagong dating, nagulat nang makita si Lee sa lupa, tinawag siya sa pangalan. Hindi sumasang-ayon sa kanyang pahayag, ipinaliwanag niya na ang mga banal na nilalang na tulad nila ay nagpasa ng paghatol sa sangkatauhan. Si Leon, na humanga, ay sumagot na hindi sila mga banal na nilalang kundi mga kontrabida, mga taong nagtaksil sa kanilang sariling uri. Pagkatapos makipaghanay sa kadiliman, nagpahayag siya ng panghihinayang, na nagsasabi na kung nakatuklas siya ng isang paraan upang maging mas malakas kahit isang araw na mas maaga, maaari niyang madaling talunin ang mga tinatawag na mga banal na nilalang. Nakangiting tinanong ng lalaki si Lee, tinanong kung naiinis siya. Pinayuhan niya si Lee na huwag magsama ng loob, na sinasabing kahit na may mas maagang kaalaman, ang kakulangan ng kasanayan ni Lee ay nangangahulugan na siya ay napahamak anuman. Pagpapatawag ng halimaw. Mahinahon niyang sinabi na ang ganitong pagtatapos ay angkop para sa isang F-rank na tulad ni Lee. Habang itinaas ng halimaw ang sandata nito para hampasin, binanggit ni Lee ang pangalan ng lalaki, Gordon Pry. Sa sandaling iyon, natapos ang buhay ni Lee, isang twist na hindi niya naisip sa mga kwentong nabasa niya noon. Lumitaw ang isang bagong alerto, na pinupuri si Lee para sa kanyang pananaw sa pagiging mas malakas. Ang commanding officer, na determinadong baguhin ang mga saloobin ng mga sundalo, ay nagpakilala ng isang simpleng drill. Inutusan niya silang tumugon sa isang sundalo kapag sinabi niya ang isa at may mindset kapag sinabi niya ang dalawa. Napakagatlabi siya at tinanggap ang kanyang pagbabalik sa nakaraan at ang pagkawala ng kanyang kapangyarihan at katayuan. Gayunpaman, ang katotohanan na siya ay bumalik sa army ay isang bagay na labis niyang hinanakit. Sa araw ding iyon, isa pang opisyal ang tumitingin ng attendance para sa grupo ni Lee. Nag-ambala si Lee, nahihirapang tanggapin ang kanyang pangalawang tungkulin sa militar. Ipinaalam ng opisyal sa grupo na sila ay nakahold dahil may mga gawaing dapat tapusin bago ang oras ng pagkain. Lee, naghahanap ng Kailan Awan, itinaas ang kanyang kamay upang magtanong. Binigyan ng pahintulot na magsalita, itinuro niya na siya at ang kanyang mga kapwa sundalo ay pagod na sa mga kamakailang pagsasanay sa pagsasanay. Ang commanding officer, na may nakakatakot ng ngiti, ay lumapit kay Lee, na naalala noon na ang opisyal na ito ay binansaga na army's garbage. Tinanong ng opisyal kung dapat panghawakan ng pangkat ni Lee ang mga karagdagang gawain. Tinapik ang helmet ni Lee, sinabi niya na ang kanyang mga F-rank ay hindi nakapag-level up. Dapat nilang tumbasan ang kanilang kakulangan sa kasanayan ng mas maraming trabaho. Si Sanok, isang miyembro ng platoon ni Lee, ay nagtanong kung mananagot sila para sa anumang mga kagyat na isyu na maaaring lumabas sa kanilang mga karagdagang gawain.
Ang sitwasyon ay nakakakuha ng pansin, na may ilang mga sundalo na sumang-ayon kay Sangok at ang iba ay nararamdaman na siya ay masyadong malupit. Palibhas ay walang pakialam sa dumaraming pulutong, hinamon ni Sangok si Lee, na nagtanong kung naniniwala siya na ang kanyang corporal na ranggo ay may karapatan sa kanyang platen sa isang madaling panahon. Si Lee, na nanlilisik kay Sangok, ay nagmuni-muni sa kanyang nakaraang buhay, na nagtatanong kung siya ay palaging may kapansanan. Si Sangok, nang mapansin ang pagtitig ni Lee, nagtanong kung naghahanap ng gulo si Lee. Nang nanatiling tahimik si Lee, sinimulan ni Sangok na gamitin ang kanyang kakayahan, na nagpapaalala kay Lee ng kanyang D-rank status. Si Lee, hindi napigilan, ay iginiit na kumpletuhin ang kanyang platen ang mga gawain ngunit humiling muna ng pagkain. Pinalubhan nito si Sanok, ngunit bago siya makasagot, hinimok siya ni Lee na tumingin sa mga nagkukumpulang tao. Lumingo-lingo si Sangok sa paligid, napagtanto na, dahil sa napakaraming tao na nagtipon dahil sa kanyang pag-uugali, iminungkahi ni Lee kay Sanok na maaaring isipin ng mga tao na siya ay abusado at maaari itong humantong sa hindi kanais-nais na mga chismis tungkol sa kanya, lalo na't inaasahan na siya ay isang maimpluwensyang figure sa hinaharap. Nagulat sa pagliko ng mga pangyayari, umalis si Sangok nang walang ibang pagpipilian at sumang-ayon kay Lee. Pagkatapos ay ipinahayag ni Lee na ang kanyang platen ay mabilis na tatapusin ang kanilang pagkain at pagkatapos ay kumpletuhin ang mga nakatalagang gawain. Kasunod nito, pinayagan ni Swick si Lee Platon na umalis para sa dining hall. Sa pakikipag-usap sa mga tao, inutusan niya silang pumunta at kumain din. Isang sundalo na nagngangalang Park Jumo, na nakatayo sa tabi ni Lee, ang nagpahayag ng kanyang pagkamangha. Dahil hindi inaasahan ang ganoong galaw mula kay Lee, lumingon si Lee kay Park Jumo. Sinabihan siyang pumunta at kumain, na nagsasabi na siya mismo ay hindi nagugutom bago umalis. Natarante si Sonog left behind, naramdaman ang isang makabuluhang pagbabago sa Lee na tila magdamag. Sa isang tahimik na lugar, itinikom ni Lee ang kanyang mga ngipin, pinuri ang kanyang sarili para sa kanyang kamakailang mga aksyon habang inaalala ang kanyang kalaban, si Gordon Pry. Mas lalong humigpit ang mga ngipin, bumulong siya sa ilalim ng kanyang hininga. Pagkatapos ay lumitaw ang isang bagong abiso, na nagpapahiwatig na kumpleto na ang pagsipsip ng metal at mayroon na siyang 309 na gramo ng metal na magagamit para sa pagmamanipula. Dahil dito, napagtanto ni Lee na kailangan niyang umunlad ng mas mabilis upang tumugma sa kanyang karibal. Tinanggal niya ang kanyang helmet at nakita niya ang isang tambak ng mga kotsarang metal, isang lihim na paraan na ginagamit niya para mag-level up. Ang pag-iisip ng pagkakaroon ng lakas ng hindi nalalaman ng iba ay nagdulot ng ngiti sa kanyang mukha. Samantala, sa dining hall, napansin ng kanyang mga miyembro ng pleton ang kawalan ng mga kutsara. Ipinaalam nila kay Private Park Junmo, na namangha. Hindi mahulaan kung sino ang kukuha ng mga kutsara, tinuon ni Junmo ang kanyang pagkain. Hindi pa rin sanay ang pagkain sa metal na lasa ng mga kotsarang inuubos niya. Ang isa pang alerto ay nagpaalam kay Lee na nagsimula na ang pagsipsip ng metal. Mayroon siyang 13 minuto hanggang sa makumplito ang proseso, na ang inaasahang pagtaas sa manipulable metal weight ay 1.25 gramo. Sinuri ni Lee ang isang M7 bayonet na tumitimbang ng 140 gramo, upang madagdagan ang epekto nito. Napagtanto niya na maaari lamang niyang kontrolin ang isang combat knife sa isang pagkakataon, na may mga cartridge na tumitimbang lamang ng 1 gramo at mga kutsara na tumitimbang ng 1.25 gramo. Naunawaan ni Lee na ang pagbabalik ng kanyang dating lakas ay magtatagal. Pinag-isipan niya kung ang tanging pagpipilian niya ay ipagpatuloy ang pagkonsumo ng mga cartridge at kutsara. Tumingin si Lee sa isang tore, isinasaalang-alang ang gate na magbubukas sa loob ng 3 araw. Ang layunin niya ay talunin ang isang boss monster sa kabila ng pagiging level lamang niya. Matapos ituon ang kanyang mana sa combat knife, sinimulan niya itong manipulahin. Determinadong ipakita ang kanyang kadalubhasaan. Makalipas ang 3 araw, sa 3rd Brigade, 1st Battalion's 5th Post, magkasamang nagbantay si Lin Junmo. Sinabi ni Junmo na kakaiba ang kinikilos ni Lee kamakailan. Sumulyap sa kanyang relo, tinanong ni Lee kung ang pagbabagong ito ay nakakaabala kay Junmo. Sumagot si Junmo ng hindi, ngunit si Lee ay abala sa isang bagong mensahe. Ipinaalam nito sa kanya na kumpleto na ang kanyang pagsipsip ng metal at maaari na niyang manipulahin ang karagdagang 6 na gramo, na dinadala ang kabuuang bigat ng metal sa ilalim ng kanyang kontrol sa higit sa 1,000 gramo. Nilinaw ni Junmo na sa tingin niya ay nagbago na si Lee. Biglang tumalikod si Lee at nagsimulang gumalaw patungo kay Junmo, dahilan para maging maingat ito. Tinanong niya kung bakit nilapitan siya ni Lee. Si Lee, na may seryosong tingin, ay tinanong si Junmo kung may tiwala ito sa kanya.
Pinagtibay ni Juno ang kanyang tiwala, ngunit pinag-isipan ni Lee ang katapatan ng kanyang mga salita. Malapit sa natutulog na lugar ng mga Sother, biglang bumukas ang isang gate, na naglabas ng isang kawan ng mga goblin. Ang mga goblin ay dumapo sa isang bangin, inihanda ang kanilang mga sarili sa pag-atake sa quarters. Gayunpaman, ang kanilang pinuno ay mabilis na ibinaba ng isang combat knife na mahusay na kinokontrol ni Lee mula sa malayo. Hindi maitago ni Lee ang saya, tuwang-tuwa na makaharap ang mga goblin matapos maghintay ng buong pananabik sa loob ng 3 araw. Si Goblin, bagaman malubhang nasugatan sa pag-atake ni Lee, ay hindi patay. Ginamit nito ang talam nito sa pagtayo. Si Lee, na nagulat sa kanyang nabigong pananambang, ay iniugnay ito sa kanyang kasalukuyang level 1 status. Naglagay siya ng mas maraming mana sa combat knife, na sinabi sa Goblin na hindi niya gusto ang paulit-ulit na aksyon. Si Goblin, mabilis na gumaling, ay kinasuhan si Lee. Bilang tugon, binalaan ni Lee ang Goblin tungkol sa mga kahihinatnan ng mahinang pagbagsak at pagkatapos ay mabilis itong pinugutan ng ulo. Ang pagkilos na ito ay nagudyok sa iba pang mga Goblin. Matapos ang pagkatalo ng mga Goblin, naghulog ito ng pulang kristal na nakakuha ng atensyon ni Lee. Mahusay niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang dalhin ang kristal sa kanyang bibig. Ang ibang mga Goblin ay nanunood, nagtataka, na parang nakakita ng isang baliw. Sinimulan ni Lee ang kristal, sa kabila ng kakilakilabot na lasa nito, nakapagpapaalaala sa masamang Man of Steel. May lumabas na notification na pumupuri sa kanya sa pagkonsumo ng Man of Steel, isang bihirang metal mula sa ibang mundo. Si Lee, na alam ang kanyang hinaharap, ay naunawaan ang pangangailangan ng pagkonsumo ng bakal upang mapahusay ang kanyang lakas. Napagtanto niya na ang pagkain ng lahat ng mahahanap niya ay magpapadali sa kanyang paglalakbay. Nakangiting lumingon sa mga Goblin, kinilala niya ang mga ito bilang hindi sinasadyang nag-ambag sa kanyang paglaki. Ang mga Goblin ay nag-atubiling umatake, na nabigla sa paningin ng isang tao na kumakain ng kaibuturan ng halimaw, isang aksyon na hindi pa nila nasaksihan noon. Muling inilipat ni Lee ang kanyang mana sa combat knife, handang kumilos. Kanina, bago tumungo sa lokasyon ng gate, tahimik niyang sinabi kay Junmo ang tungkol sa pagdama ng paggalaw ng mga metal, isang pahayag na ikinagulat ni Junmo. Inisip ni Junmo na makikita lamang ni Lee ang nakikitang metal at nagtanong kung naramdaman din ni Lee ang mga hindi nakikitang medalya. Ito ay gawa-gawa ni Lee, na hindi alam ni Junmo. Nang iminungkahi ni Junmo na magulat ng anumang pagpapabuti sa kapangyarihan ni Lee, tumanggi si Lee, na ikinatuwiran na hindi maniniwala ang mga nakatataas sa kanyang kakayahang makakita ng mga hindi nakikitang gate. Nalilitong nagtanong si Junmo tungkol sa plano ni Lee. Si Lee, na may mahigpit na pagkakahawak sa leeg ni Junmo, ay tumingin sa kanya ng masinsinan at humingi ng pangako. Binalak niyang mag-isa na mag-imbestiga at gusto niyang manatili si Junmo sa kanilang pwesto, tinitiyak na hindi siya magsusumbong sa kanilang mga nakatataas. Ang paggigiit ni Lee sa pagiging lihim ay nag-ugat sa kanyang pag-aalala na maaaring kunin ng militar ang lahat ng mga armas para sa kanilang sarili kapag nalaman nila ang pag-unlad na ito. Sa gitna ng labanan, si Lee at ang mga Goblin ay sumugod sa isa't isa, na ang mga Goblin ay unang umatake. Mahusay na naiwasan ni Lee ang kanilang pag-atake, gumulong sa lupa, at ginamit ang kanyang combat knife upang hiwain ang mga takong ng Goblins, na naging dahilan upang hindi sila makagalaw. Napuno ng hangin ang kanilang mga sigaw ng sakit. Sa taas ng puno, galit na nakamasid ang tila punong Goblin habang pinawala ng kakayahan ni Lee ang mga Goblin. Si Lee ay sadyang iniwan silang buhay, nais na magpatuloy ang kanilang mga hiyawan. Gayunpaman, saglit siyang nag-ambala, na pinayagan ang isang Goblin na lumapit sa kanya ng palihim. Akmang aatake na ang Goblin, mabilis na nag-react si Lee. Inilipat niya ang kanyang mana sa isang talam mula sa isa sa mga hindi kumikilos na Goblin at pinigilan ang pag-atake, na dinasarmahan ang Goblin. Pagkatapos ay mabilis niyang pinutol ang lalamunan nito, tinitiyak na nakita ito ng iba, kaya nadagdagan ang kanilang takot. Ang tall unang Goblin, Man of Steel, ay nahulog at gumulong malapit sa paanan ni Lee. Kinausap ni Lee ang mga Goblin, na ipinahayag ang kanyang paghamak sa pag-atake mula sa likuran. Sa pagtukoy sa katapusan ng kanyang nakaraang buhay, mahigpit niyang binalaan sila na kapag sinubukan ng iba ang gayong taktika, gag-antay siya ng mabangis. Dahil sa pananakot na ito, ang mga Goblin ay naparalisa sa takot, at si Lee, sa paniniwalang sinabi niya ang kanyang punto, ay tumigil sa kanyang pag-atake. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa paghahanap sa mailap na boss monster, ang Goblin Shaman. Sinadya ni Lee na ibaba ang kanyang bantay, inaasahan na hindi palalampasin ng tusong Goblin Shaman ang pagkakataong ito.
Totoo sa kanyang inaasahan, ang shaman, na pinalamutian ng iba't ibang mga bagay sa leeg nito, ay nagsimulang manglamlam. Si Lee, na naramdaman ang mana ng shaman, ay ngumisi ng nakakatakot. Alam na lumitaw ang kanyang target. Pinakawalan ng shaman ang kasanayan sa Earth Spike, na naging sanhi ng paglabas ng mga higanteng spike mula sa lupa. Ang pag-ataking ito ay nakapinsala sa ilan sa iba pang mga goblin, at sa gitna ng kaguluhan, nawala si Lee sa paningin. Sa isa sa mga poste, ginising ng isang sundalo ang kanyang pinuno ng Platen, na ipinaalam sa kanya na kagagaling lang ng lupa. Galit na tinanong ng pinuno ng Platen ang sundalo kung natatakot ba siya. Sinabi niya sa sundalo na kung gisingin siya muli para sa isang bagay na walang kabuluhan, papatayin niya ito. Ng gate, nagsimulang tumawa ang Goblin Shaman, dahil naniniwala siyang patay na si Lee. Gayunpaman, sa pagtataka nito, narinig nito ang boses ni Lee na nagsasabing nahanap na niya ang lokasyon nito. Gamit ang talam ng Goblin, inatake ni Lee ang Goblin na Shaman, ngunit nagawa nitong umiwas. Nadismaya si Lee, sinabing sinira ng Goblin Shaman ang kanyang perpektong shot. Nagsimulang tumawa ang Goblin Shaman, sa paniniwalang sinira nito ang palihim na pag-atake ni Lee. Napangiti si Lee, sinabing ang Goblin na Shaman ay bobo dahil sa paniniwala sa kanyang pag-arte. Inihayag ni Lee ang kanyang pag-atake at ipinadala ang combat knife, na tinutukan ang ulo ng Goblin Shaman. Gayunpaman, nakuha ng Goblin na Shaman ang kutsilyo ni Lee. Nagulat si Lee. Hindi siya makapaniwala na mahuhuli ng Goblin na Shaman ang kanyang combat knife. Nakangiting sabi niya na para bang bagsak talaga siya sa nakaraan. Galit na tinitigan ng Goblin na Shaman si Lee. Sinabi ni Lee sa Goblin na hindi ito dapat magalit sa isang maliit na gasgas. Nang magpadala siya ng malaking gang ng mga Goblin para umatake, hiniling niya ang Goblin na Shaman na bumaba para mahiwa niya ito ng sabay-sabay. Ito ay isang bluff. Lumingon siya, nagtatanong kung ano ang dapat niyang gawin sa isa pang Goblin dahil kinakalaban siya ngayon ng nagtatago na amo. Ang iba pang mga Goblin ay nasa mataas na espiritu ngayon. May lumabas na prompt na nagbabala sa kanya na mag-ingat dahil mabilis niyang naubos ang mana sa maikling panahon. Ang kanyang reserbang mana ay mas mababa sa 40. Napagtanto ni Lee na ito ay isang malaking problema, at dahil ito ay dumating sa ito, wala siyang ibang pagpipilian. Inalis niya ang kaligtasan sa kanyang baril, sinabi na kung hindi niya makakain ang Goblin na Shaman, dapat silang mamatay ng magkasama, at kahit na tumagal ito, nangako siya na sa huli ay kakainin niya ang Goblin na Shaman. Naputol ang kanilang labanan ni Jumo, na malapit na tinawag si Lee. Mabilis na inutusan ng Goblin na Shaman ang iba pang Goblin na salakayin si Juno. Nang makitang sumugod sa kanya ang mga Goblin, natigilan si Jumo sa kanyang kinatatayuan dahil sa takot, nang siya ay masagasaan ng isang Goblin. Tinawag siya ni Lee, sinabihan siyang bumaba. Mabilis na tumalon si Jumo at tinakpan ang kanyang ulo, at pinaputukan ni Lee ang Goblin. Napaatras ang Goblin, ngunit walang epekto ang mga bala. Pinamanipula ni Lee ang isa sa mga talam ng Goblin sa sahig at inatake nito ang Goblin, ngunit madaling hinarang ng Goblin ang talam. Bamuka ang bibig ng Goblin at nagsimulang tumawa, ngunit hindi nito dapat ginawa ito dahil tumalon si Lee sa kanya, inilagay ang baril ng kanyang baril sa bibig ng Goblin, at nagpaputok. Matapos harapin ang Goblin, mabilis na tumalikod si Lee at itinutok ang kanyang baril sa iba pang mga Goblin. Gayunpaman, wala na sila. Ikinagalit nito si Lee dahil pinalampas niya ang kanyang pagkakataon, at hindi niya inaasahan na magiging maingat ang Goblin na Shaman. Ang isa pang pinuno ng Platen ay nagradyo, humihingi ng ulat sa bawat post mula nang makarinig siya ng putok ng baril. Mabilis na iniulat ni Lee na may lumabas na gate sa lugar. Sinabi niya sa isa pang pinuno ng Platen na ang mga halimaw ay mga Goblin at umalis sila sa lugar pagkatapos ng unang labanan. Iniulat din niya na walang nasawi sa kanyang post. Isang utos ang ibinigay mula sa mga nakatataas para sa post ni Lee na naka-standby para ipagtanggol ang kanilang post. Mabilis na napagtanto ni Lee na may darating na malapit sa ilang gusali. Mabilis na naghanda ang isang babaeng pulang buhok at 2 sundalo para tumugon sa pagbukas ng gate. Ang babaeng ito ay ang Ants Paladin, at ang kanyang pangalan ay Kuna. Pagdating niya sa lokasyon, alam ni Lee na pipigilan niya ang gate tulad ng ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay, at kukunin ng militar ang lahat ng armas. Ang maalamat na bagay na adamantium na nahulog sa kanyang nakaraang buhay ay kukunin din ng militar. Ang maalamat na item na ito ay ang pinakahuling item na nagpatawag sa kanya ng Steel Emperor. Alam niya na ang pagkuha ng adamantium ang kanyang pangunahing prioridad. Kung palalampasin niya ang pagkakataong ito na makuha ito ngayon, hindi na siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, at kung nangyari iyon, nasa parehong antas siya tulad ng dati niyang buhay.
Dahil dito, determinado siyang makuha muna ang adamantium. Gayunpaman, para magawa ito, kailangan niyang i-clear ang gate bago dumating ang standby team. Sa kabutihang palad, alam niya na kung ito ay mga goblin, kailangan nilang gumawa ng mga buhay na sakripisyo ng tao. Nagising si Jumo na nahimatay dahil sa takot at nakita niya ang bangkay ng goblin. Napasigaw siya, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, masyadong nakatuon si Lee sa pagsubaybay sa mga goblin para mapansin ang pagkataranta ni Jim. Iniisip niya kung ang mga goblin ay pupunta sa lungsod, ngunit mabilis na pinawalang bisa ang kaisipang ito dahil, para sa mga goblin na nangangaso sa mga pakete, ang density ng populasyon ay masyadong mataas. Isang ika-6 na post ang nag-radio, na nagsasabing dumating na ang mga goblin sa kanilang lokasyon. Umiti si Lee at nagradyo sa control team na susuportahan ng kanyang post ang 6 na post. Ipinaalala sa kanya ng control team ang utos na ibinigay sa kanyang post at tinanong kung ano ang magagawa ng mga F-rank. Tinanggihan ni Lee ang walkie-talkie at nagsimulang maglakad patungo sa ika-6 na poste. Hinawakan ni Jumo ang kanyang binti, sinabing hindi siya dapat pumunta dahil hindi ito titigil sa kanyang pagkakakulong sa guardhouse, at ang kanyang ginagawa ay sapat na para sa paglilitis ng militar. Sinabi ni Lee kay Jumo na ang 6 na poste ay binubuo ng isang mamamana at isang salamangkero na mga long-range hunters at hindi kayang hawakan ang mga goblin. Kung hindi sila mabilis na nakatanggap ng tulong, malamang na sila ay mamatay. Tinanong ni Junmo si Lee kung sa palagay niya ay may magbabago sa kanyang sarili, at sinabi ni Lee na hindi siya nag-iisa. Itinuro niya si Junmo, sinabi niyang mayroon siya. Mukhang nalilito si Junmo, nagtatanong kung hindi niya narinig ng tama. Sa ika-6 na poste, nagradyo ang isa sa mga sundalo sa control room, na ipinaalam sa kanila na nangangailangan sila ng tulong. Sinabi niya na nakadown si Corporal Kim Jong. Ipinaalam sa kanila ng control team na umalis na ang Rapid Response Unit at hiniling sa ika-6 na poste na ipagtanggol ang kanilang lokasyon sa kanilang buhay. Gayunpaman, sa takbo ng mga bagay-bagay, tila ang ika-6 na post ay mapapawi. Ang mga goblin ay nasa buong ika-6 na poste na gusali. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos si Corporal Kim at naglagay ng harang sa gusali. Tinanong ng sundalong kasama ni Corporal Kim si Kim kung ayos lang siya. Halos hindi na napigilan ni Kim ang buhay, at sinabi niya sa sundalo na hindi magtatagal ang hadlang na ibinato niya. Nagradyo muli ang sundalo sa control room, nagtanong kung plano nilang sundan sila kapag natapos na sila ng mga goblin. Biglang tumigil ang lahat ng ingay na ginagawa ng mga goblin. Nalito nito ang sundalo, at tumingin siya sa paligid, nagtatanong kung bakit tumigil sa pag-atake ang mga goblin sa labas. Ang Goblin Shaman ay nagcast ng Earthshot skill pagkatapos nitong kumanta. Daan-daang mga bato ang binaril sa ika-6 na poste sa loob ni Kim, at ang sundalo ay nagbitay para sa mahal na buhay. Tinanong ng sundalo si Kim kung alam niya ang nangyayari ngayon, at sinabi ni Kim na umaatake ang amo na halimaw. Sinabi niya sa sundalo na pagkatapos masira ang poste, malamang na mahuli sila ng mga goblin at dadalhin sila sa isang altar kung saan aanihin nila ang kanilang mga puso habang sila ay nabubuhay pa. Itinaas ni Kim ang baril ng kanyang baril at inilapit sa kanyang bibig. Tinanong ng sundalo kung ano ang ginagawa ng corporal, at sinabi ni Kim sa sundalo na ang pagtatapos nito ngayon ay hindi gaanong masakit kaysa sa pagpunit ng puso ng mga goblin. Napaluha ang sundalo. Tila walang paraan upang maiwasan ang kamatayan. Ang Goblin Shaman ay nagsimulang magcast ng isa pang Earthshot skill habang binibigkas nito ang kanyang spell. Nakatanggap ang sundalo ng magandang balita. Nag-radio si Lee sa ika-6 na post, na nagsasabing tutulungan niya sila mula ngayon. Hiniling niya sa sundalo, Private Park, na i-load ang kanyang crossbow, at kapag ginawa niya, gamitin ang kanyang mga kasanayan sa pagpapaputok at itutok ang liwanag. Nalilito ang Private Park na ito, kaya inulit ni Lee na gusto niyang kunin ni Park ang kanyang crossbow at itutok ang liwanag. Sinunod ni Park ang utos ni Lee. Kinarga niya ang kanyang crossbow at nagsimulang ihagis ang kanyang husay sa pagpapaputok. Gayunpaman, nag-aalinlangan pa rin siya dahil naniniwala siyang kakailanganin nila ang isang unit ng mga mamamana sa kanyang antas upang makapaglagay ng laban. Tumingin siya sa labas. Nakita niya ang pagbuo ng mga malalaking bato ng kasanayang Goblin Shaman. Nanatili siyang nakatutok, ngunit hindi niya makita ang target na dapat niyang puntirya. Nagradyo siya kay Lee, nagtatanong kung ano ang dapat niyang pakiin. Bigla siyang nakakita ng liwanag na kumikinang sa pagitan ng mga malalaking bato. Naka-on ang flashlight ni Lee, at may goblin siya sa baba na nakalabas ang leeg nito para ma-shoot. Nakaturo ang kabilang kamay niya sa direksyon ng ika-6 na poste. Sinabi niya kay Park na ang kailangan lang niyang gawin ay magpuntirya, at siya ang kumokontrol sa gatilyo.
Ginawa niya ang motioning ng paghila ng trigger at sa poste. Nagulat si Park dahil biglang gumalaw ng mag-isa ang gatilyo sa kanyang pana. Ang putok ay nagpaputok, at sa huling segundo, pinakawalan ni Lee ang Goblin, at siya ay tumalon. Ang Goblin ay biglang nagliyab, at nakatanggap si Lee ng isang abiso na nagpapalam sa kanya na natupok niya ang isa sa kanyang manas. Tumingin si Lee sa notification at ngumiti. Sa diskarting ito, may iligtas niya ang kanyang mana, at bilang isang bonus, nagkaroon siya ng access sa mga mapanirang kakayahan ng mamamana ni Park. Ang lahat ng atensyon ng mga Goblin ay nabaling sa kanilang nasusunog na kasamahan, at nagsimula silang magpanik. Sa loob ng post, tinitigan ni Kim si Park, sinusubukang maunawaan ang sitwasyon. Gulat na gulat pa rin si Park dahil tumama talaga ang putok sa Goblin. Napansin ng salamangkero si Lee, at pagkatapos nitong ihagis ang kanyang kasanayan, itinuro nito ang pag-atake kay Lee, na mabilis na umalis sa daan at nagtago sa ilang mga palumpong. Pinatay niya ang kanyang flashlight at nawala sa dilim ng kagubatan. Ang pag-atake ng Goblin na shaman ay nawasak ang bahagi ng kagubatan. Napatulala si Park. Pinutol siya ni Lee at sinabihan siyang i-reload ang kanyang crossbow at kunin itong muli. Ang magagawa lang ng Goblin na shaman ay panuurin si Lee na palihim na lumilibot, dahan-daang pinupunasan ng iba pang mga Goblin sa ibang bahagi ng kagubatan. Si Jumo ay umiikot at nagtatanong kung bakit inilagay ni Lee ang isang privado na tulad niya na namamahala sa paghahanap ng isang boss monster. Kahit na mahanap niya ang boss monster, malamang namamatay siya. Pagkatapos magpadala ng hudyat, pumunta siya sa ika-6 na poste at nagtago sa ilang mga palumpong. Tumigil siya sa paghahanap sa boss monster dahil si Lee ay nasa proseso ng pagpupunas sa iba pang mga Goblin. Nagdulot ito ng pagkalito sa kanya dahil pinatunog ni Lee na bibili siya ng oras para makarating doon ang response team. Gayunpaman, mula sa eksena, tila sinusubukan ni Lee na linisin ang buong piitan ng mag-isa. Napansin ng isa sa mga Goblin na tumatakas mula kay Lee si Jummo na nagtatago sa mga palumpong. Itinaas ng Goblin ang talon nito sa ere at naghanda upang wakasan si Jummo. Hindi nakapag-react si Jummo sa oras, at ang tanging magagawa niya ay umasang ililigtas siya ni Lee. Mabuti na lang at mabilis na naabutan ni Lee ang tumatakas na Goblin. Ginamit niya ang kanyang combat knife upang ilihis ang talon ng Goblin, at pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang flashlight pagkatapos kumuha ng nakakatuwang pagbaril si Park gamit ang crossbow, na tinapos ang Goblin. Mabilis niyang pinatay ang kanyang flashlight at tumakbo sa tabi ni Juno, ipinaalala sa kanya ang trabahong ibinigay nito sa kanya. Mabilis na kinuha ni Jummo ang kanyang baril at sinimulan muli ang paghahanap sa amo na halimaw. Sa di kalayuan, nakita niya si Lee na sinisilaban ang mga Goblin, at iniisip niya kung si Lee ba talaga ang kakilala niya. Ipinagpatuloy ni Lee ang pagpatay sa mga Goblin gamit ang kanyang diskarte, na nagsisimulang magtaka kung kailan muling ihahayag ang sarili ng Goblin Shaman. Lumitaw ang isang abiso na nagbabala sa kanya na mabilis siyang nawawala ng mana at ang kanyang mga reserbang mana ay mas mababa sa 12. Iniisip ni Lee kung hinihintay siya ng Goblin Shaman na maubusan ng mana. Bigla niyang narinig si Juno na sumisigaw para iligtas muli. Mabilis na tumalikod si Lee at nagsimulang tumakbo sa direksyon ng boses ni Juno. Pagdating niya, nakita niya ang mga Goblin na naka-hostage kay Jimmo. Humingi ng paumanhin si Junmo, sinabing ginawa niya ang lahat para sundin ang utos ni Lee, ngunit sa huli, siya ay nahuli. Inilabas ni Lee ang kanyang combat knife at naghanda sa pag-atake, ngunit itinutok ng Goblin na shaman ang kanyang mga tauhan sa leeg ni Jum at nagsalita sa isang halimaw na dila. Hindi man nakakapagsalita si Lee ng halimaw, alam niya ang sinasabi ng Goblin na shaman. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang sandata. Biglang sumulpat ang mga Goblin na nagtatago sa anino. Sinabi ni Lee kay Jumo na dahil sa kanya, ito ay checkmate. Tumalon ang mga Goblin kay Lee para ihatid ang finishing strike. Umiti si Lee, kinuha ang kontrol sa gatilyo ng baril ni Juno, at pinasabog ang Goblin na shaman, na ikinasugat nito ng husto. Ibinaba ng Goblin, shaman, si Junmo at nagsimulang tumakbo palayo. Hinabol ito ni Lee, at sinabing oras na para basain ang kanyang gana gamit ang kanyang combat knife. Tinamaan niya ang likod ng Goblin Shaman, ngunit ang kanyang combat knife ay tumalbog dahil ang Goblin Shaman ay may leather armor na nakatikip sa likod nito. May lumabas na isa pang notification na nagpaalam kay Lee na mabilis siyang nauubusan ng mana at nasa ibaba ang kanyang mga reserbang mana. Sa paghabol sa Goblin Shaman, kinuwestiyon ni Nate kung bakit tinakpan lang ng amo na halimaw ang likod nito gamit ang leather armor. Ang Goblin na shaman ay tumakbo pabalik sa gate, at si Lee ay malapit sa likuran.
Matapos makita ang gate, napagtanto ni Lee na kapag pumasok ang goblin na shaman sa gate, mawawalan siya ng pagkakataon. Ang goblin na shaman ay nagsimulang dahan-daang lumapit sa gate. Natatawa kay Lee, iniabot ni Lee ang kanyang kamay, itinulak ang kanyang katawan sa limitasyon upang maabot ang goblin na shaman. Tumalon si goblin shaman sa gate, at sa pagpasok nito, napagtanto ni Lee na gawa sa metal ang kwintas nito. Sa 7 na lang niyang manas, minanipula niya ang kwintas ng goblin na shaman at binawi ito mula sa gate. Bumagsak ng 4 ang mana ni Lee, at sinubukang lumaban ng goblin shaman, kaya hinayla siya pabalik ni Lee gamit ang kadena. Si Mana na lang ang natitira, minanipula niya ang kanyang combat knife at hinampas ang bungo ng goblin. Natapos ang labanan, ngunit ang mga reserbang mana ni Lee ay nasa 0, at siya ay naubos. Habang halos hindi nakatayo, nagreklamo siya tungkol sa kanyang katawan mula sa nakaraan at sinabing kailangan niya itong ilagay sa isang pag-ehersisyo. Habang siya ay nakatayo doon, isang kasanayan na tinatawag na banal na liwanag ang ginamit sa hangin. Alam ni Lee na nandito siya. Mabilis siyang pumunta sa katawan ng goblin na shaman at nagsimulang maghanap ng adamantium. Natagpuan niya ito, ngunit natagpuan din ng mga nakareserbang sundalo ang tarangkahan. Itinutok nila ang kanilang mga baril kay Lee at sinabi sa kanya na huwag kumilos, kung hindi ay magpapaputok sila. Inilagay ni Lee ang adamantium sa kanyang bibig at itinaas ang kanyang mga kamay sa hangin. Hiniling ng mga sundalo kay Lee na kilalanin ang kanyang sarili. Mabilis na kinain ni Lee ang adamantium at tumalikod upang makilala ang kanyang sarili sa mga sundalo. Dahil sa pagod ni Mana, napaluhod si Lee. Mabilis na sumugod ang mga sundalo at hiniling sa support group na magdala ng stretcher para kay Lee. Nang makita kung paano nakabukas ang tarangkahan ay nangangahulugan na may mga goblin pa rin ang nakakalat sa paligid, kaya inutusan ni Kuna ang iba pang mga sundalo na kumalat at hanapin ang mga straggler. Natarante si Kuna sa kanyang nakikita at nagtanong kung talagang pinabagsak ng 4 na regular na sundalo ang isang boss monster. Ang lahat ng mga patay na goblin at maging ang goblin shaman ay may mga katulad na sugat, at pagkatapos ng karagdagang pagmamasid, napagpasyahan ni Kuna na ito ay ginagawa ng isang tao. Habang inaalis ng support team si Lee gamit ang stretcher, naririnig siya ni Kuna na tumatawa. Nakatanggap si Lee ng isang abiso na binabati siya sa pagkonsumo ng maalamat na bagay na adamantium, ngunit dahil ang isang metal ay sinisipsip na, ang adamantium ay maaantala. Ginawa ni Lee ang lahat upang takpan ang kanyang mukha para hindi siya makita ng ibang mga sundalo na nakangiti. Ang isa pang abiso ay lumitaw sa ibabaw ng nauna, na nagpapaalam sa kanya na ang metal na kanyang kinain ay enchanted, at pagkatapos ng pagsipsip, magkakaroon siya ng magic skills na katulad ng sa enchanted. Ang inaasahang pagtaas ng timbang na ibibigay ng adamantium ay hindi natukoy ng system, ngunit hinulaan ng system na ang timbang at mono boost ay magiging mga liga na mas mahusay kaysa sa naunang ibinigay para sa iba pang mga medalya. Pinagmasdan ni Kuna si Lee, hindi maintindihan kung bakit siya tumatawa sa ganitong sitwasyon. Si Lee ay nakatanggap ng isa pang abiso, at ang isang ito ay bumati sa kanya dahil, kaagad pagkatapos niyang ubusin ang adamantium, isang pambihirang kakayahan ang nahayag. Maaari na niyang makita ang lahat ng mga metal sa loob ng kanyang saklaw ng kontrol. Natuwa si Lee. Nabawi niya sa wakas ang kasanayan. Nag-radio ang control team para kay Kuna, na nagsasabing natagpuan nila ang mga tumakas na goblins at malapit na silang mag-post ng 6. Mabilis na sumugod si Kuna at ang iba pang mga sundalo para mag-post ng 6, at habang naglalakad sila, na-activate ni Lee ang kakayahan, at naramdaman niya ang lahat ng metal na armas na dala ni Kuna at ng mga sundalo. Itinaas niya ang kanyang braso sa ere at ngumiti. Ngayon ang araw na nagbalik ang Great Steel Emperor. Makalipas ang ilang araw pagkatapos ng insidente sa tarangkahan, nakita namin ang 2 babae na dumaan sa istasyon ng 3rd Brigade 1st Battalion, na nagchichismisan tungkol sa mga kumakalat na chismis tungkol sa tarangkahan. Ipinaalam ng ginang sa kanyang kaibigan na tila totoo ang alingawngaw ng F-rank. Tinanggihan ng kanyang kaibigan ang ideyang ito, sinabing hindi ito posible. Sinabi sa kanya ng ginang na iyon at sinabi niya na narinig niya ito mula sa manggagawa, sa kanyang sarili lamang. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na ang ibang mga sundalo ay naghihintay lamang na mapatay, ngunit biglang lumitaw ang isang F-rank na corporal, at gamit ang kanyang combat knife, hiniwa niya ang mga goblin. Ang kaibigan ng ginang ay nagtanong kung posible para sa isang F-rank na gumawa ng isang bagay na tulad nito at hiniling sa kanya na huminto sa pamumuhay sa isang pantasya sa isang lugar na malapit. Si Sergeant Sangok, isang wizard at 2nd Squad Commander, ay nagtatanong sa private part tungkol sa mga alingawngaw. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari noong gabing iyon, ngunit tinanong ni Sangok si Park kung gusto niyang paniwalaan niya yon.
Sumaludo si Park sa kanya, nagsasabi siya ng totoo. Lumapit ang isang higanteng lalaki kay Park, hinilingang ibaba ang kanyang boses. Nagsimulang ibaba ni Park ang kanyang mga kamay, sinabing makikilala niya kaagad ang kanyang kabastusan. Ipinatong ng Giant of Aman ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Park at sinabing hindi pa tinatanggap ni Sanguk ang kanyang pagsaludo, at nagpatuloy siya sa pagtatanong kay Park kung bakit niya ibinababa ang kanyang mga kamay. Hinawakan niya si Park sa tenga, at mabilis na itinaas ni Park ang kanyang mga kamay at nagsimulang sumaludo muli. Pinagpapawisan siya sa kaba, at sinabi niya sa higanti ng isang lalaki na wala siyang ibig sabihin doon. Tinawag siyang higanti ng isang lalaki ni pribadong anak, at tinanong siya ni Sanguk kung maaari niyang kunin ang 3 sa mga lalaki at salakayin ng isang tarangkahan dahil may kapangyarihan siyang maghiwa-hiwalay ng mga goblin gamit ang kanyang mga kamay. Si Private Rusi ay isang barbarian na dalubhasa sa malapit na labanan. Isa siyang D-rank na may kakayahang mag-output ng mga kapangyarihan na malapit sa C-rank sa New T, at sinabi niya kay Sanguk na imposible ang hiniling niya. Pumayag si Park at sinabing hindi niya nakitang natalo ng mga sundalo ang Goblin Shaman, kaya nahulaan niya na siya lang ang nagbigay ng huling suntok. Naisip ni Sanguk na ito ay kapanipaniwala, ngunit kung ang ilang fluke sa F-rank ay naging ligaw at napunta sa piitan, kung gayon ito ay magiging isang issue para sa disiplina ng militar, at hindi niya ito maaaring hayaang maging issue para sa disiplina ng militar. Pumayag naman si Anak at ngumiti ng nakakatakot. Sa loob ng opisina ng battalion commander, iniulat ni Lee na pumunta siya dahil sinabihan siyang may negosyo siya sa opisina ng commander. Medyo nairita siya dahil kung na-clear lang ang issue sa gate ng walang casualties, dapat ay hinayaan na lang siya ng mga ito. Nagtataka siya kung bakit siya pinatawag sa opisina ng commander ng batalyon. Nasa opisina kasama ng battalion commander sina Lieutenant Koa, isang B-rank Black Paladin, Teniente Leminan, isang C-rank Wizard, at ang battalion commander, Lieutenant Major Kim, isang B-rank Druid na may palayaw na Nansun King of the Mountain. Tinanong ko si Lee kung totoo bang hindi niya sinunod ang utos na maghintay at pilit na tinaboy ang unang round ng gate. Ibinaba ni Lee ang kanyang ulo. Alam niyang kapag may nasabi siyang mali, haantong siya sa paglilitis ng militar. Sinabi niya sa kanyang sarili na kumapit at nagsimulang gumawa ng isang plano na magdadala sa kanya sa guardhouse. Kadalasan, sinabi ni Lee kay Ko na totoo ang sinabi niya, at agad siyang tumugon. Habang nasa duty, sa sandaling nangyari ang pagsiklab ng gate, sinabi ni Kyak kay Lee na nabasa niya ang mga ulat ngunit hindi niya maintindihan ang kanyang binabasa. Sa isang normal na sitwasyon, si Lee, isang F-rank na sundalo, ay dapat na pinutol ng mga goblins. Ramdam ni Lee ang hindi kapanipaniwalang presyon sa silid, at alam niya na kung siya ay umatras dito, ang kanyang buhay militar ay magiging problema. Sinabi niya kay Kang na naramdaman niyang mali siya. Dagdag pa niya, sinabi niyang naramdaman niyang niloko siya ng battalion commander. Nalilito, tinanong siya ni Kak kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit bago pa makasagot si Lee, pumasok si Teniente Mini, nagtatanong kung paano nang ahas ang isang sundalong F-rank na sabihin iyon sa commander ng batalyon. Pinigilan ni Kay si Min na magsalita pa at tinanong si Lee na magpaliwanag pa. Sinabi ni Lee kay Kuch na mayroong isang bagay na binibigyang diin niya sa tuwing sinasanay niya sila, isang bagay na walang kabiguan ang sinabi niya sa tuwing tinatanong niya si Si kung naaalala niya. Nanatiling tahimik si Coach, at inulit ni Lee ang kanyang sariling mga salita sa kanya, kahit gaano kababa ang iyong rango, kung lalapit ka gamit ang Ants Great Monster Tactical Textbook, kung gayon kahit na ikaw ay D-rank, hindi, kahit na I-rango, magagawa mo. Para harapin ang isang troll. Ipinagpatuloy ni Lee ang kanyang argumento, na nagsasabi na ayon sa turo ni Ko, kahit ang isang F-rank na tulad niya ay dapat na makalaban ng isang goblin. Inamin niya na lumaban siya sa utos ng control team, ngunit kung hindi siya pumunta upang suportahan ang ika-6 na poste, lahat ng mga sundalo doon ay namatay. Humanga si Lee sa kanyang sarili sa tugon na iyon dahil sinalakay niya si Kung Koko ng may katwiran. Ngayon ay oras na para umapila sa kanya ng emosyonal. Inulit niya ang isa pang sinabi sa kanya ni Kuch, para sa isang tunay na sundalo, walang mga ranggo. Maghanda para sa pinakamasama at ipaglaban ang lahat ng mayroon ka. Pinaalalahanan ni Lee si Kuch na binigyang diin niya ito sa kanilang pagsasanay at isinasapuso niya ang mga taktikang iyon. Ginawa niya ang kanyang makakaya upang isagawa ang diskarte sa iba pang mga sundalo, kahit na ang kanyang buhay ay nasa linya. Patuloy na sinabi ni Lee na ang tanging dahilan kung bakit niya matiis ang kanyang buhay militar, sa kabila ng pangungutya at pagmamaliit bilang isang F-rank, ay dahil sa tunay na pag-iisip ng militar na natutunan niya mula sa commander ng batalyon.
Ang makitang itinanggi ni Coach ang mga resulta ng paniniwalang iyon ay nagparamdam sa kanya na ang kanyang buong buhay militar ay tinanggihan, at iyon ang dahilan kung bakit siya nadama na niloko ng Coke. Si Battalion Commander Kim, nang siya ay italaga bilang pangalawang tenyente, ay humarap sa pagbubukas ng gate kung saan bumuhos ang mga orc. Muntik nang mawala ng buhay si Coke habang nakikipaglaban sa mga orc, ngunit nang walang pagdadalawang isip o pag-aalinlangan, bumalik siya sa army pagkatapos makatanggap ng tulong medikal. Siya ay naging isang maagang foundational na miyembro ng AMP, na nangangahulugang si Coach ay isang sundalo hanggang sa buto. Napayuko si Lee dahil hindi niya napigil ang mapangiti. Ipinarating lang niya kay Coach na naniniwala siya sa kanyang mga salita bilang kanyang superior at inilagay ang kanyang buhay sa linya para sa kanyang mga kapwa sundalo, kaya naniniwala siya na walang paraan na ipadala siya ni Cox sa isang paglilitis sa militar. Lumapit si Cox kay Lee, hinawakan siya sa mga balikat, at ipinahayag na naiintindihan na niya ngayon. Pagkatapos ay hiniling ni Kyak kay Lee na maging isang non-commissioned officer. Sa parehong sandali, natapos ang pagsipsip ng metal ni Lee, at nakuha niya ang bagong kasanayan sa pisika ng bakal. Nang matanggap ni Lee ang abiso tungkol sa pagkakaroon ng D-rank skill na Steel Physique, tinitigan niya si Kang Sik, ganap na nawala ng salita. Nawalan din ng masabi si Teniente Main, at hindi napigilan ni Teniente Kuna na mapangiti. Naantig si Kang Sik sa sinabi ni Lee at napaluha. Sigurado siyang tama ang desisyon niya. Nagsimulang pagpawisan si Lee sa matinding titig ni Kung Sik dahil hindi ito biro. Tinanong niya kung tama ba ang narinig niya. Sa silid ng pagsasanay ng istasyon ng 3rd Brigade 1st Battalion, habang nakikipag-sparring ang ibang mga sundalo para pagbutihin ang kanilang mga kasanayan, galit na nagsagawa si Lee ng ilang pagpindot sa bene. Nadagdagan ang bigat at napaupo habang umiiwas sa guardhouse. Gayunpaman, nagawa niyang ipasok ang sarili sa mas malaking problema. Habang nagpapalamig si Lee, tumingin sa kanya sina Sergeant Sangok at Private Anek. Tinapik ni Sangok ang dibdib ni Anek, senyales na lapitan niya si Lee. Kinuha ni Lee ang kanyang berdeng tuwalya at nagsimulang panasan ang kanyang mukha, naghahanda para sa pangalawang pag-ikot. Naalala niya ang pag-uusap ni Lieutenant Main kay Kang Sik Remain, na nagsabi kay Kang na hindi niya maaaring gawing non-commissioned officer si Lee dahil ang isang F-rank ay hindi pa naging non-commissioned officer sa AMP dati. Nagpapasalamat si Lee kay Main dahil nakakuha siya ng ilang oras sa pagsasabing pag-iisipan niya ito. Salamat kay Main, napagpasyahan niya na pinakamahusay na panatilihin ang isang mababang profile para sa isang sandali upang maiwasang mahuli muli ang mata ni Kang. Biglang sumulpot si Anek sa likod ng bench ni Lee, nagtatanong kung tapos na ba siyang gumamit nito. Sinabi ni Lee kay Anek na hindi siya, ngunit patuloy na sumandal si Anek sa mga pabigat. Lumingon si Lee at tinanong si Anek kung ano ang ginagawa niya. Dinampot ni Anek ang bigat na ginagamit ni Lee at sinimulan itong kulot, tinutuya siya sa pagsasabing may isang mainit at sikat na gagamit ng mas mabibigat na pabigat. Nakuha ng eksenang ito ang atensyon ni Junmo at ng iba pang sundalong nagsasanay. Napansin ni Lee na tumatawa si Sangok at ang kanyang mga kaibigan. Napagtanto na si Sangok ang nagudyok sa sitwasyong ito, alam niyang kung iiwasan niya ito, si Sangok ay magsisimulang bubuli sa kanya ng hayagan, tulad ng dati niyang buhay. Nagsisimula ng menos si Lee dahil ito ay isang hindi maiiwasang sitwasyon kung saan kailangan niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan noong siya ay nagpasya na huwag pansinin ang sinuman sa ngayon. Sinabi ni Lee kay Nock na ngayon lang niya ito naramdaman, kaya dumating siya sa tamang oras. Kitang-kita ni Lee ang galit habang nakatalikod at hiniling kay Anak na makipag-spar sa kanya. Nagpunta sina Lee at Anak sa octagon, at ang bawat sundalo sa training room ay tumigil sa kanilang ginagawa at nagtipon sa paligid ng octagon. Isinuot ni Lee at Anak ang kanilang combat gloves, at si Anak, na kumikilos na nakakatakot, ay dinilaan ang kanyang mga labi at sinabing tuturuan niya si Lee ng leksyon. Mabilis siyang sumakay gamit ang kaliwang kawit, at itinaas ni Lee ang kanyang guwantes upang depensahan ang suntok. Samantala, sa labas ng training room, isang mataas na opisyal ang kausap ang isa sa mga sundalo. Ipinaalam ng sundalo sa opisyal na nagbakasyon ang isa pang sundalo na nagngangalang Cheon-jun. Nabigo nito ang opisyal, dahil nabalitaan niyang may talento si Cheon-jun na maging santo ng espada at inaabangan ang kanyang PR. Sa loob ng training hall, nagawang ilihis ni Lee ang dating suntok ni Ono at mabilis na umatras. Gayunpaman, walang humpay si Anak, na naglulunsad ng mga suntok kay Lee. Iniwasan ni Lee ang bawat suntok ngunit mabilis itong napaatras sa isang sulok, na sililang ang nasa sulok. Sumugod si Anak at inihagis ang isa pang kaliwang kawit. Napabuntong hininga ang karamihan sa pag-asam, inaasahan na natapos ni Anak ang laban sa suntok na ito.
Kasama si Juno sa mga nanunood sa karamihan, natatakpan ang kanyang mga mata sa kaba. Gayunpaman, mabilis na tumabi si Lee, umiwas sa suntok ni Ano. Pagkatapos ay gumulong siya sa gitna ng octagon at tinuya si Anek. Si Anek, na galit, ay may mga ugat na namumuo sa kanyang noo, at ang mga tao ay natuwa, at ang ilan ay tahimik na tumatawa sa katotohanan na si Anek ay kinukot siya ni Lee. Samantala, dinala ng sundalo na kanina pakausap ang mataas na opisyal, si Momo, posibleng pangalan ng opisyal, sa loob ng training room. Ipinaalam niya kay Momo na ang entablado ay itinayo na parang para sa isang audition. Tinanong ng sundalo si Momo kung sa tingin niya ay may pagkakataon si Anek na maging alas. Sumagot si Momo na hindi pa siya sigurado at nagsimulang manood ng malapitan sa labanan. Kinausap ng sundalo si Yok, binanggit na ang lahat ng kanyang mga suntok ay nakabalot ng suntok. Gayunpaman, sa patuloy nilang panunood ng The Spar, naging maliwanag na hindi maabot ni Anak ang isang suntok kay Lee. Kinakabahang tumawa ang sundalo at sinubukang ipaliwanag na si Anak ay walang karanasan at kung makakarating siya ng tamang suntok, mabilis na matatapos ang laban. Sinigawan ni Sangok si Anak na makipagsabayan sa kanyang pagkilos, na nagpapahiwatig na maaaring masyadong madaliin ni Anak si Lee. Tumango ang mga kaibigan ni Sok, na idiniin ang kabigatan ng laban at kung paano sila nakipagpustahan ng pera kay Yok, kaya dapat niyang seryosohin ito. Gayunpaman, ang totoo ay sinusubukan ni Anak na tapusin ang laban sa isang suntok sa buong panahon, ngunit may naramdaman sa kanyang katawan. Naghagis ng mas maraming suntok si Anak sa desperadong pagtatangka na tamaan si Lee, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakahanap ng kanilang marka. Si Lee, bilang tugon, ay minanipula ang mga eyelet sa kanyang boto upang pabagalin ang Nook, na naging dahilan upang siya ay magkamali at makaligtaan ang kanyang mga suntok. Hindi maintindihan ni Ono kung bakit mas bumigat ang kanyang katawan kaysa karaniwan, at namumuo ang pagkadismaya. Umiti si Lee at tinuya si Anak, na nagmumungkahi na huminto siya dahil ang mga bagay ay hindi nangyayari sa kanyang paraan. Lalo nitong ikinagalit si Anak, na tumawag kay Lee at Frank Scam. Biglang nagsimulang lumabas ang singaw mula sa katawan ni On-Yok, at pinasok niya ang kanyang katawan, pinalakas ang Berserker mode. Alam ni Lee na hindi niya ito basta-basta makakaya at mabilis siyang nagdepensa. Samantala, nasa sabik si Momo sa laban, napagtanto na lumipat ito mula sa isang sparring match tungo sa mas tense. Hinangaan niya ang hindi natitinag na titig ni Lee sa harap ng pagbabagong anyo ni On-Yok, na inihalin tulad ang laban sa isang labanan sa pagitan ng galit na kalabaw at isang leopardo na may nakatagong pangil. Ang mga sundalo sa silid ay parehong natuwa, at ang tensyon sa bulwagan ng pagsasanay ay ramdam. Narinig siya ng sundalo at sinabi niyang hindi biro si Anak. Si Anak ang unang kaso na nasaksihan ng sundalo kung saan ang isang D-rango ay may kakayahang gumamit ng isang pamamaraan na nagpapalakas ng katawan. Bumalik sa labanan, sinabi ni Anak kay Lee na malapit na niyang tapusin ang mga bagay dito at ngayon. Napakabilis ng paggalaw ni Anuk na tila nawala siya sa karamihan, at nang magpakita siya muli, pinalipad si Lee na may kasamang suntok. Pinuri ni Sangok si Anak, at nakiisa ang kanilang mga kaibigan, sinabing ibang level si Anak kumpara kay Lee, kaya naman tinawag siyang future sa loob ng octagon. Hindi na ginamit ni Anak ang pagkakataong ito para umasenso dahil nagsimulang sumakit ang kanyang mga kamao. Napatingin siya sa kamao niya, nagtatanong kung bakit parang sinuntok niya ang bakal na pader ng walang kamay. Walang pinsalang nakuha si Lee sa isang pag-atake dahil na-activate niya ang D-rank na skill na nakuha niya kanina, Strengthening Body Transformation, isang skill na nagbibigay daan sa kanya na pansamantalang palakasin ang isang bahagi ng kanyang katawan, na ginagawa itong kasing tigas ng bakal. Umiti si Lee nang may pananakot at tinuya si Anak, sinabing nakabalik siya sa malaking baboy, kaya dapat siyang lumapit sa kanya. Minsan, nabulag si Sok ng galit. Sinabi niya kay Lee na siya ay walang iba kundi isang walang kwentang F-rank, at mabilis siyang pumasok at walang habas na naghagis ng isa pang suntok. Mabilis na umiwas si Lee at lumipat sa gilid ni Anak. Isinaaktibo niya ang pagpapalakas ng kanyang katawan sa kanyang paa at sinipa ang guya ni Anak. Nawalan ng balanse si Anak, at nahulog siya sa lupa. Nadama ni Lee na ang paggamit ng kanyang bagong kakayahan sa pagpapalakas sa isang lalaking tulad ni Anak ay isang sayang, ngunit para sa mga taong tulad niya na kumilos dahil malakas sila, ang pinakamahusay na lunas ay isang beatdown. Nilakasan ni Lee ang kanyang kamao at pinabagsak si Oni sa sahig gamit ang isang malakas na suntok. Habang si Anak ay nakahiga sa sahig, si Lee ay nagpatuloy sa pag-atake sa kanya sa isang barrage ng malalakas na suntok. Gulat na gulat ang karamihan. Napangiti si Neo. Tila sa wakas ay ipinakita ni Lee ang kanyang mga pangil, at kung ito ay nasa kaharian ng mga hayop,
Pagkatapos ay sa wakas ay hinawakan ni Lee ang leeg ng kalabaw, at kung si Lee ay isang tunay na hayop, walang paraan na mabitawan niya ang kanyang pranek. Gusto niyang pumunta si Lee para sa isang socks jeweler. Gayunpaman, biglang hinawakan ni Anak ang sando ni Lee, at binuhat niya ito sa ere. Tinawag niyang bastard si Lee at sinabing hindi niya alam kung anong pakulo ang ginagamit ni Lee, ngunit dito siya namatay. Ibinaba niya ang kanyang kamao bago nabasag ang kanyang ulo sa lupa. Ginamit ni Lee ang flying armor technique at ibinalot ang kanyang katawan sa braso at leeg ni Nook na parang ahas. Tumigil si Anak sa suntok niya dahil kung nataman siya sa lupa ay nabali na ang braso niya. Humanga si Neho, at napagpasyahan niyang minamaliit niya ito. Napagtanto ni Neo na walang paraan na maaaring manalo ang isang normal na mangangasulaban sa isang barbarian na gumagamit ng lakas ng katawan, at nagsimula siyang magtaka kung sobra niyang tinansya si Lee. Tumawa si Anak, sinabing si Lee ay nahihirapan para sa kanyang buhay tulad ng ipis na siya. Binato niya ng suntok ang mukha ni Lee at tinanong siya kung sa tingin niya ay kaya niyang durugan ang braso niya ng ganoon. Ginamit ni Lee ang kanyang lakas sa pagpapalakas sa kanyang mga kamay at pinisilang isa sa mga daliri ni Vu, dahilan upang mabitawan niya ang kanyang shirt. Pagkatapos ay lumipat siya sa likod ni Anak at inilagay siya sa isang hubad na sakal sa likuran. Si Neil ay nagdadasal kay Lee para sa hakbang na ito dahil kahit na ginagamit ni Anak ang kakayahan sa pagpapalakas ng katawan, siya ay madaling kapitan ng isang nasasakal na art area. Tumawa si Anok, sinabing ang kailangan lang niyang gawin para makaalis sa likurang nakahubad ay gamitin ang kanyang lakas para alisin si Lee sa kanya. Hinawakan ni Anog ang mga braso ni Lee, at si Lee ay nagsimulang ngumiti ng nakakatakot. Pinaandar niya ang kanyang bakal na katawan, pinalakas ito sa kanyang mga braso. Sinubukan ni Anak ng buong lakas, ngunit sa kanyang pagtataka, hindi niya maalis si Lee mula sa kanya. Biglang nakatanggap si Lee ng notification na nagbabala sa kanya na ginagamit niya ang steel body strengthening skill sa mas malawak na hanay kaysa sa kanyang kasalukuyang threshold. Hindi pinansin ni Lee ang babala ng sistema at mas hinigpitan pa ang pagkakayakap sa leeg ni Yop. Nakatanggap siya ng isa pang abiso na nagbabala sa kanya na ang labis na paggamit sa kabila ng threshold ay maaaring madurog ang kanyang sariling katawan. Ang isa sa mga sundalo sa karamihan ay bumaling kay Sangok, nagtatanong kung hindi niya ititigil ang laban. Hindi sumagot si Sangok. Siya ay lubos na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Habang sinasakal si Anak, tinitigan ni Lee si Sangok. Nais niyang maging babala ito kay Sangok na huwag na siyang guluhin pa. Nang malapit nang mawala ng malay si Anak, tinanong niya kung matatalo ba siya sa isang talunan na tulad nito. Ang pag-iisip sa kanya, ang magiging ace, na ipinahiya sa harap ng lahat ay nagbigay sa kanya ng lakas na kumapit. Pinaandar niya ang kanyang katawan, pinalakas ito sa pangalawang pagkakataon, at ang kanyang katawan ay lumaki sa napakalaking sukat. Napunit ang kanyang damit, at may mga bitek ang bubong nito dahil napakatangkad niya para sa gusali. Gayunpaman, laking gulat niya, nakahawak pa rin si Lee sa kanyang leeg. Nagulat si Anak na magagamit niya ang kanyang katawan sa pagpapalakas ng 2 beses. Gayunpaman, kung hindi siya makakahanap ng paraan upang makawala sa choke, matatapos pa rin ang laban na ito. Tumingin siya ng may pananabik, iniisip kung sino sa mga halimaw ang mananalo. Ang laki ni Anak ay patuloy na lumaki hanggang sa dinudurog nito ang likod ni Lee sa kisame. Kahit sobrang sakit na, patuloy pa rin sa paghawak si Lee. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ng malay si Anak, at ang kanyang mukha ay nakatanim sa lupa, na ikinagulat ng iba pang mga sundalo. Natuwa si Jungo dahil sa wakas ay nakahanap na siya ng totoong hayop. Lumabas si Lee sa octagon, at pumasok si Anak Friends, nagtatanong kung okay lang siya. Hindi sila nakatanggap ng tugon, kaya mabilis na sinuri ng isa sa kanila ang kanyang paghinga. Pagkaraan, ipinaalam niya sa iba na humihinga pa si Anak. Nawalan lang siya ng malay. Ayon sa pamantayang medikal ng militar, kapag may nawalan ng malay, dapat nilang i-flip ang mga ito. Ngunit ang mga kaibigan ni Ono ay nagtataka kung paano nila ibabalik ang behemoth. Tumakbo si Jungo kay Lee na may hawak na tuwalya, alam niyang mananalo siya. Itinaas ni Lee ang palad niya, pinigilan ang paglapit ni Juno. Nasaktan pa rin daw siya, pero hindi pinapansin ni Lee. Nakatingin siya kay Sangok, na ginagawa ang lahat para maiwasan ang eye contact kay Lee. Galit na tinitigan siya ni Lee. Nag-ambala siya ni Neo, na nagtanong sa kanya para sa kanyang pangalan. Natarante si Lee at nagtanong kung bakit siya nasa training room. Binati niya si Neo at sinabi ang pangalan niya at ang kumpanyang pinanggalingan niya. Nagpakilala rin si Neo at pinuri si Lee sa kanyang mahusay na panalo. Naglabas siya ng card at tinanong si Lee kung interesado siyang sumali sa Special Warfare Raid. Naiinggit ang ibang mga sundalong naroroon.
Kaka-recruit pa lang ni Lee sa Black Tiger Unit, ang pinakamahusay na tropa sa MP. Humingi ng tawad si Lee at ipinaalam kay Yongo na fan hunter lang siya. Umaasa siyang babawiin ni Yongo ang alok niya. Gayunpaman, sinabi ni Yongo kay Lee na ang mga ranggo ay mga pamantayan lamang na itinakda ng mga normal na tao, at ang militar ay nangangailangan ng higit pang mga mandirigma tulad ni Lee. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit sa loob-loob niya, sumisigaw siya sa sakit. Ang kanyang mga nakatataas sa militar ay inaangkin lamang ang kanilang stake sa kanya na parang siya ay isang pag-aari. Matagal bago sumagot si Lee, kaya tinanong ni Yongo kung gagawin niya lang ba itong patuloy na mag-abot ng kamay ng ganito. Malungkot na tinitigan ni Lee ang card. Kung sasali siya sa unit ng Black Tiger, tiyak na mahuhuli siya sa mga konfrontasyon sa mga kontrabida grupo mamaya. Kinuha niya ang card mula kay Miho at nagpasalamat sa pagkakataon, sinabing pag-iisipan niya ito. Gayunpaman, ang kanyang tunay na intensyon ay panatilihin ang kanyang distansya mula sa Black Tiger Unit. Galit na pinandilatan siya ni Sa dahil nanalo siya at hindi. Kinagabihan, binisita ni Neo si Coach sa kanyang opisina. Pinaupo siya ni Kang, binuhusan siya ng isang tasa ng tsaa, at umupo sa tapat niya. Tinanong niya si Coach kung maganda ang takbo ng Black Tiger Unit sa mga araw na ito. Si Yongo ay mabagal sa pagsagot at sinabi kay Kang na ang Black Tiger Unit ay palaging kulang sa mga tauhan ngayon. Napangiti si Kang at sinabing sa mga araw na ito ay sinusubukan ng mga guild na mag-recruit ng mga mangangaso kahit na sila ay nasa C rank, kaya ito ang aasahan. Nagpatuloy si Kang, na nagsasabi na pagkatapos gawin ng kanyang koponan ang lahat ng kanilang makakaya upang sanayin ang talento ng militar, aalisin sila sa pangalan ng appointment sa labas o kung ano paman. Sinabi niya kay Coach na ang kanyang unit ay nahihirapan tulad ng iba. Natawa si Coco, dahil daw kay Sergeant Cho. Sinabi ni Yanjun kay Kuko, ngunit tama siya at sinabi niyang narinig niyang nakalib si Sergeant Cho Yanjun. Umakto si Coach na parang wala siyang kinalaman sa pag-alis ni Sergeant Cho Yanjun. Tumingin si Naho sa kanyang refleksyon sa tsaa at sinabing, "Salamat kay Sergeant." Nakalib si Yanjun, nakahanap siya ng isang kawili-wiling sundalo. Dinala si Kok. Ibinaba niya ang tasa ng tsaa mula sa kanyang bibig at iniangat ang kanyang ulo upang tingnan si Neo, na nakangiti mula tenga hanggang tainga. Nag-aalala ito sa kanya, at nagsimula siyang magtaka kung sino ang kawili-wiling sundalong ito. Kinagabihan, nag-jogging si Lee, at sinundan siya ni Jumo. Pinagmasdan ni Kok ang dalawang sundalo mula sa isa sa mga bintana sa kanyang opisina. Tinawagan niya ang isang tao sa kanyang telepono at hiniling sa kanila na alamin kung ano ang ginagawa ni Lee bago siya sumali sa hukbo. Sa labas, naabutan ni Junmo si Lee at kumapit sa kanya. Hiniling niya kay Lee na sabihin sa kanya kung paano siya naging malakas. Hiniling ni Lee kay Juno na huwag nang kumapit sa kanya. Dahil sa pagod ay nahirapan siyang pigilan ang sarili. Bumitaw si Jumo, at nagsimula na naman mag-jogging si Lee. Patuloy na sumunod si Jumo sa likod, gusto daw niyang matulad sa kanya. Tinanong ni Lee kung bakit gusto niyang maging katulad ng isang taong nahihirapang tumakbo. Bumalik sa loob ng opisina ni Ko, ang taong kausap niya sa telepono ay nagpaalam sa kanya ng mga paraan upang makitungo kay Lee, at pinili ni Coach ang isa sa mga plano. Binaba niya ang tawag at tumingin sa labas ng bintana. Nang makita ang pagod na mukha ni Lee, ngumiti siya ng nakakatakot, sinabing, ang mangyayari ay hindi niya kasalanan. Kasalanan lahat ni Lee kung bakit naging gaaman ang iba. Sa abalang lansangan ng lungsod, nakita namin ang isang babae at ang kanyang anak na kumukuha ng pagkain mula sa isang server ng restaurant. Habang siya ay ginulo, isang anino ang dumaan, at napansin ito ng bata. Hinabol niya ang nilalang na ito sa pag-aakalang unggoy iyon. Tumiko ang nilalang sa isang eskinita at hinintay na maabutan ng bata. Naabutan ng bata at matapos masilayan ng mabuti ang halimaw, napagtanto na hindi ito unggoy at nagsimulang umiyak. Hinarap ng halimaw ang bata at nagsimulang tumawa. Sa likod ng halimaw, ang mga pares ng dilaw na mata ay nagsimulang kumikinang sa dilim ng eskinita, at sa likod pa nito ay ang tarangkahan. Ang mga halimaw ay nagpatuloy sa pagpatay sa bata. Kinagabihan, dinala ni Connor si Lee sa Battalion Armory. Plumingo-lingo si Lee sa paligid at namangha sa lahat ng iba't ibang at matataas na armas sa Battalion Armory. Sinabi ni Kuna kay Lee na ang dahilan kung bakit siya dinala sa Battalion Armory ay dahil kinilala ni Coach ang kanyang mga nagawa at gusto niyang bigyan si Lee ng sandata pati na rin ng ilang araw na bakasyon. Ipinaalam din niya sa kanya na hindi pa kinikilala ng pinuno ng Playton ang kanyang mga nagawa. Nagpatuloy si Lee na tumingin sa paligid ng Armory. Sa kanyang nakaraang buhay, ang pinuno ng Playton ay natigil din,
at napagpasyahan niya na hindi ito isang bagay na dumating sa edad. Sinabi niya kay Kuna na kung maniwala sa kanya ang pinuno ng Platon o hindi ay hindi mahalaga dahil ang lahat ay nakaraan na. Natigilan si Kuna. Natigilan ako sa sinabi ni Lee. Lumingon siya, sinabing si Lee ay talagang suplada. Ang mga marka ng espada sa mga goblin na malapit sa gate ay pare-pareho lang, ibig sabihin, nag-iisa si Lee na huminto sa mga unang alon ng mga goblin. Nagtaka ito kay Kuna, at tinanong niya si Lee kung ang antas ng kakayahan sa pakikipaglaban ay may katuturan para sa isang F-rank. Hindi pinansin ni Lee ang tanong at pumili ng armas. Ilang beses niyang itinaas baba ang sandata para maramdaman iyon. Sinabihan siya ni Kuna na huwag pumili ng anumang random na sandata dahil lamang sa napaatras siya sa isang sulok, at hiniling niya sa kanya na pumili ng isa pang sandata. Gayunpaman, tumanggi si Lee, sinabing gusto niya ang isang ito. Tiningnan ni Lee ang Cloud Blade, at hindi siya nabigo. Ang talem ay may epekto ng pagsipsip ng tubig at pagpapakawala ng basang fog. Para sa iba, ang talem na ito ay maaaring mukhang isang walang silbi at basurang bagay, ngunit sa hinaharap, si Sergeant Shanjun ay makikilala bilang The Sword Saint gamit ang isang talem na ito. Ang tunay na pangalan ng talem na ito ay ang madilim na kamay ng ulap. Sa mitolohiya ng Dangan, kasama ang Hanoi, tatlong Diyos ng panahon ang bumaba sa Earth, ang Wind Lord, ang Rain Master, at ang Cloud Master, kasama nila. Ang Diyos na tinatawag na ulap ay may kapangyarihang kontrolin ang mga ulap, at ang kanyang napakaitim na kamay ay tinawag na kamay ng kadiliman. Ang kamay ng kadiliman ng Cloud Master, sa interpretasyon, ay nangangahulugang mga talem na nakatago sa gitna ng mga ulap. Ang mga talem na nakatago sa gitna ng mga ulap ay tumutukoy sa walang iba kundi ang Thunder God. Sa pagpapakawala ng buong lakas ng talem, ang gumagamit ng talem ay nagiging may kakayahang gumamit ng kidlat na sapat na malakas upang limasin ang isang mid-size na piitan ng mag-isa. Itinaas ni Lee ang talem sa hangin at ngumiti. Sa kombinasyon ng bakal at kidlat, walang makakatalo sa kanya. Humingi siya ng paumanhin kay Sergeant Yanjun, at sinabing sa pagkakataong ito siya ang kukuha ng Cloud Blade. Tinanong ni Kuna kung talagang isinasaalang-alang niya ang Scrappy Blade bilang isang gantimpala para sa kanyang mga nagawa. Sinabi sa kanya ni Lee na ang talem ay perpekto para sa kanya at sinabing hindi siya magkakaroon ng sapat na oras upang pumili ng isa pang sandata. Bigla, pagkatapos sabihin ni Lee iyon, isang sirena ang nagsimulang tumunog, na ikinagulat ni Kuna. Isang sundalo ang nag-anunsyo na may bumukas na tarangkahan, at gin-icing ng alarma ang iba pang mga sundalo, at nagsimula silang magkalat sa paligid, mabilis na inihanda ang kanilang sarili upang tumugon sa tarangkahan. Bumalik sa loob ng armory, hindi na nagulat si Lee sa siran. Nagsimulang magtaka si Kono kung bakit hindi nagulat si Lee, at napansin din niya ang katotohanan na mukhang kalmado ito, na tila inaasahan ang sirena. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga sundalo sa pinangyarihan, at mabilis silang nagtayo ng base ng mga operasyon. Nakikita namin ang mga mangangaso na nakasuot ng gabi-gabing baluti na nagmamarcha sa mga lansangan kung saan itinayo ng mga sundalo ang Camp 2. Pinagmamasdan ng mga sundalo ang mga mangangaso habang sila ay nagmamarcha. Nabihag ang isa sa mga sundalo, dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga miyembro ng Blue Flower Guild. Sinabi ng ibang sundalo sa unang sundalo na nandito ang mga miyembro ng Blue Flower Guild dahil kakailanganin nila ng backup para sa gate na ito. Patuloy silang humanga sa baluti na suot ng mga miyembro ng Blue Flower Guild. Ang lahat ng kanilang kagamitan ay mga gamit ng taga-disenyo, at kung maaari lamang nilang ibenta ang isa sa mga kagamitang iyon, magkakaroon sila ng sapat na pera para makabili ng gusali at maggrupo sa kanila. Ang pangalawang sundalo ay nagsabi sa unang sundalo na kapag natapos na ang kanyang serbisyo, siya ay ililipat sa Blue Flower Guild at mabubuhay ang kanyang buong buhay na flexing. Ang sesyon ng paghanga nila sa Blue Flower Guild ay naputol ng boses ni Lee. Kara-rating lang ni Lee kasama ang unit niya. Mabilis na pumila ang mga miyembro ng kanyang unit, at si Lee, na nasa unahan, ay nagsimulang kumuha ng headcount ng mga sundalo sa kanyang unit. Nang matapos ang mga headcount, sinabi ni Lee sa mga sundalo na ang gate sa pagkakataong ito ay isang cobalt gate. Bagamat maliliit na halimaw ang mga cobalt, mahirap pa rin silang harapin dahil gumagamit sila ng mga lason na karayom at gas, at kung minsan ang mga nasawi ay mas malaki kaysa sa pakikipaglaban sa Great Orcs, kaya't hindi magkakaroon ng pag-ikot ng mga manggas sa gitna ng tungkulin. Matapos marinig ito, mabilis na ibinaba ng isa sa mga sundalo sa harapan ang kanyang manggas. Sinabi rin ng sundalong iyon kay Lee na hindi malamang na maabot sila ng mga cobalt at tinanong kung talagang kailangan nilang seryosohin ito.
Sinabi ni Siri sa sundalo na hindi ito drill at tinanong kung gusto ng sundalo na dukitin ang mga mata ni Cobalt habang nabubuhay pa siya. Ibinaba ng sundalo ang kanyang ulo at sinabing hindi niya gagawin. Pagkatapos ay sinabihan sila ni Lee na siyasatin ang kanilang mga maskara upang matiyak na magbibigay sila ng proteksyon laban sa poison gas kung sakaling magkaroon ng emergency. Lumapit ang dalawang sundalo kanina kay Lee, nagulat daw sila. Nagsagawa din ang trash unit ng mga diskarte sa pagpupulong. Tumawa ang sundalo dalawa, na nagsasabing maaaring mapagkamalan ng isang tao ang unit ng basura bilang support squad sa isang raid o kung ano paman. Panunukso namang pinababa ng dalawang sundalo ang moral ng unit ni Lee. Mabilis na napansin ni Lee at lumingon sa soldier dalawa, na galit na humihikbi, sinabing maraming Cobalt ang nakatakas sa pulang lupa at lugar kung saan inilabas ang utos ng paglikas kapag bukas ang mga tarangkahan sa panahon ng pagsalakay, kaya hindi siya dapat maging maingat dahil nasa likod sila. Tuldok, sinabi niya sa kanya na ihanda ang kanyang gas mask. Inilagay ni Gino ang kanyang mga kamay sa helmet ni Soldier 1, nagtataka kung bakit ang daming nagsasalita ni Lee. Umiti siya at sinabi kay Lee na kaya niyang alagaan ang kanyang sarili at sinabing hindi siya isang hamak na Seikiko tulad ng dapat bigyan ng payo ni Lee. Si Lee ay hindi nakipagtalo sa kanya, pinaalalahanan lang niya si Gul na isaisip na binalaan siya. Umalis si Gu at ang isa pang sundalo. Tinutukso ba ni Gino si Lee, sinasabing isaisip ko iyon, Mr. Squad, commander ng Shitty Squad. Bumaba pa ang moral ng Lee Squad. Kinagat ni Lee ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mga sundalo na bumalik sa kanilang katinoan. Sinabi niya na hindi nila ito unang beses na marinig ito, at nasa totoong buhay sila kung saan maaaring malapit na ang kamatayan, kaya hindi sila dapat mawalan ng sigla. Naibalik nito ang moral ng ilan sa mga sundalo. Iniangat ni Lee ang isang motion sensor sa hangin at sinabing dahil maliit ang build ng mga Cobalt, kakailanganin nilang ikabit ang lahat ng motion sensor na dala nila sa mga imburnal at makipot na daanan. Binigyan niya ang iba pang mga sundalo ng 20 minuto upang tapusin ang trabaho, at tumakbo sila sa truck at nagsimulang kumuha ng mga kahon ng mga motion sensor. Sasama na sana si Jumo sa iba pang mga sundalo, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Lee. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, naibaba ng mga sundalo ang isa sa mga kahon, at nang ailapag nila ito, pinag-usapan ito ng dalawa sa isa't isa. Nagtataka sila kung bakit parang seryoso si Lee ngayon. Tinanong ni Jumo kung bakit siya tinawagan ni Lee, at nang sasagot na sana si Lee, binaril siya ng kupido sa leeg, at natambo siya. Biglang tumalsik ang gas mula sa mga imburnal, at mabilis nitong tinakpan ang buong lugar. Mabilis na namatay ang ilang sundalo na walang maskara. Sa kabutihang palad, ang ilan ay sapat na mabilis upang magbigay ng kasangkapan sa kanilang mga maskara. Gayunpaman, hindi ito gaanong mahalaga dahil nagsimulang umatake ang Cobalt. Napahiga si Lee sa lupa, pilit na inigalaw ang katawan dahil nalasan ang dart. Habang siya ay nakahiga doon na nagpupumiglas, ang tila boss na halimaw ay lumapit. Naglabas ng kutsilyo ang halimaw at ngumiti kay Lee habang akmang tutusukan nito ang mga mata ni Lee. Lumabas si Jumo nang wala sa oras at hinarap ang halimaw. Naglabas ng maskara si Jumo at iniabot kay Lee. Mabilis na sinabihan ni Lee si Jumo na tumakbo. Nalilito, tinanong ni Jumo si Lee kung may mali, at sinabi niyang magmadali si Lee at isuot ang kanyang MK mask. Sa isang iglap, naputol ang ulo ni Jumo sa dati niyang buhay. Ito ay kung paano binawian ng buhay si Jumo, at sa kasalukuyan, tinitingnan ni Lee si Jumo, determinadong tiyaking mabubuhay siya. Ang ilang mga sundalo ay tapos nang i-install ang mga sensor sa kanilang mga gilid, at ang isa pang grupo ay humiling sa kanila na magdala ng ilang mga sensor sa kanila. Muling tinawag ni Lee ang pangalan ni Juno. Sumagot si Juno, at sinabi niyang handa siyang sundin ang anumang utos ni Lee sa kanya. Sinabi sa kanya ni Lee na magpapadala siya ng signal mamaya, at kapag nagpadala siya ng signal, gusto niyang kunin ni Juno ang squad at umalis sa operation zone. Nagulat si Jumo, at sinabi niya sa kanya na kung gagawin niya yon, ito ay maituturing na desertion. Sinabi ni Lee kay Jumo na hindi yun, sa halip, ito ay isang bagay na gusto niyang tawaging taktika ng digmaan. Sa loob ng control room, nakatanggap ang control team ng ulat mula sa 3 team. Iniulat ng Team Delta na ang Zones 1 at 3 ay walang nakaligtas. Iniulat ng Team Epsilon na ang Zone 4, 5, at 6 ay wala ring survivors. Iniulat ng Team Gamer na walang mga nakaligtas sa loob ng unang pulang lupa at isang abandonadong gusali. Iniulat ng Team Badder na natuklasan nila ang isang pugad ng Cobalt sa Zone 2. Ang tinatayang bilang ng Cobalt ay higit sa 200, at nagplano silang pumasok sa abandonadong gusali gamit ang malawak na hanay ng Magic Formation.
Ang kapitan ng Squad Beta ay nagbigay ng signal sa kanyang squad, at sila ay mabilis na pumasok sa gusali. Pagkatapos ay sumugod sila sa gitna at mabilis na naporma. Pinalibutan sila ng Cobalt sa gusali at mabilis na sumugod para sa isang pag-atake. Naghintay ang kapitan hanggang sa huling segundo upang sabihin sa mga sundalo na magpaputok. Nang magbigay siya ng utos, pinaandar ng mga salamangkero sa kanyang unit ang flamethrower skill, sinunog ang mga Cobalt, at nagpaputok ang mga Nunmei. Bumalik sa kampo ng soldiers natapos na ng unit ni Lee na ay lakip ang lahat ng sensor sa Zone 2 sa Zone 5. Habang tinutulungan ni Lee ang kanyang team na ikabit ang mga sensor, lumapit si Minnie, tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Tumayo si Lee at sumaludo kay Minnie. Sinabi niya na tinutulungan niya ang kanyang koponan na ikabit ang mga motion sensor ayon sa manual at minamarkahan ang nauugnay na lokasyon gamit ang aluminum tape. Pagkatapos ay tinawag niya si Lee ng isang piraso ng kanyang sarili. Itinuro niya ang mga asol na miyembro ng Flower Guild, sinabing nandoon sila para tumulong, kaya dapat tumigil na si Lee sa paggawa ng kalokohan. Sa ibabaw ng cobbled na gate, sinabi niya kay Lee na ang unang platoon ay magsisimula na sa operasyon nito sa loob ng 20 minuto, kaya dapat lang nakunin ng unit ni Lee ang mga detox potion. Pinaalalahanan ni Lee si Maine na ang misyon na pigilan ang mga tumatakas na halimaw mula sa pag-abot sa lugar ng sibilyan ay ipinadala sa kanila ng Vice Platoon Commander. Dahil sa sigaw ni Lee ay nagsimulang magkukumpulan ang mga tao na ikinairita ni Maine. Sinabi ni Maine kay Lee na nakalimutan na niya ang kanyang lugar dahil lang sa interes sa kanya ng Battalion Commander. Tinapik niya ang helmet ni Lee, tinanong siya kung mayroon siyang higit sa isang tunay na karanasan sa labanan, at sumagot si Lee, "Hindi, Maine." Ipinagpatuloy ni Maine ang pagsasabi kung gaano kalakas ang loob mong turuan siya kapag mayroon lamang siyang tunay na karanasan sa labanan. Lumapit sa kanila ang isang babaeng kulay pink ang buhok. Si Sergeant Choana, isang C-rank mage na dalubhasa sa pagpapagaling, ay nagtanong kay Maine kung may mali. Tumingon si Lee at ngumiti. Ito ang dahilan kung bakit niya pinukaw si Maine na pumunta rito. Si Siana lang ang kahinaan niya. Nagsimulang tumawa si Maine, at sinabi niya kay Siana na tila nahihirapan ang support squad sa pag-assess ng site, kaya ipinapaliwanag lang niya sa kanila kung ano ang tunay na labanan. Malaki ang ngiti sa labi, tinanong ni Maine si Siana kung bakit siya nandito, at sinabi ni Sina nandito siya dahil tinawag ng Battalion Commander si Lee. Nagtataka, tinuro ni Lee ang sarili, iniisip kung siya ba talaga ang tinutukoy nito. Tapos naglakad na siya palayo. Sa rooftop ng isa sa mga gusali, naka-standby si Kuna at ilang sniper. Ginamit ni Kuna ang kanyang binocular upang obserbahan si Lee mula sa mga rooftop, at ginagamit ng mga sniper ang kanilang mga baril upang tiktikan si Lee. Sinabi ni C kay Lee na hindi niya dapat hayaang mapunta sa kanya ang sinasabi ni Maine. Gayunpaman, si Maine ay hindi mahalaga kay Lee sa ngayon. Sinabi niya kay Ka na may gagawin pa siya, kaya mahirap umalis ngayon. Sinabihan siya ni Siana na huwag mag-alala tungkol dito. Kinindatan niya ito, sinabing tatapusin niya ang pagse-set up ng mga sagot, kaya dapat pumunta na si Lee sa Battalion Commander ngayon. Nag-atubili si Lee na pumunta dahil wala na masyadong oras. Nagtataka siya kung bakit siya tinatawag ng Battalion Commander. Biglang bumaling kay Kuna ang isa sa mga sniper sa rooftop, tinanong kung okay lang ba na nandito ang attack squad nila sa isang Cobalt raid noong nasa ilalim sila ng direktang command ng Battalion Commander. Sinabihan sila ni Kuna na huwag mag-alala tungkol dito at sinabing ito ang utos ng commander ng batalyon. Inalis niya ang kanyang binocular at idinagdag na ang mga sundalo ay sinadya lamang na sundin ang mga utos na ibinibigay sa kanila sa loob ng pansamantalang command post ng battalion commander. Nagulat si Lee. Gayunpaman, labis na ikinagulat niya, naroon din si Teniente Mino. Natarante siya nito, at iniisip niya kung ano ang ginagawa ng dalawang ito nang magkasama. Kinausap ni Kang si Lee, sinabing bibigyan niya siya ng pagsusulit. Hiniling niya kay Lee na palitan si Shoyon, na kasalukuyang nakalive, at magsilbi bilang pansamantalang pinuno ng squad ng unang platoon para sa pangalawang strike mission sa gate. Pinipigilan ni Lee ang kanyang kalmado, ngunit sa loob niya ay nagkakaroon siya ng pagkasira. Kahit minsan ay hindi siya pinapansin ng mga nakatataas sa buhay niya, kaya nagtataka siya kung bakit nila ito ginagawa ngayon. Mabilis niyang napagtanto na mabilis na nauubos ang oras, kaya't nagsama-sama siya at sinabi kay Cloak na nagsagawa lamang siya ng mga misyon kasama ang support squad, at dahil hindi ito drill, hindi niya maintindihan kung bakit gustong ilagay ni Kay ang buhay ng unang platoon sa linya sa isang aktwal na labanan. He crossed his fingers at sinabi kay Lee na ito ang order niya. Galit na kinagat ni Lee ang ibabang labi. Tila walang paraan para makaalis dito.
Pagkatapos ay iniulat ng Delta Squad kay Kutch na ang Boss Monster ay umalis sa Cobalt Nest, at pinayuhan nila ang mga tauhan sa ikalawa at ikatlong pulang linya na manatiling alerto. Nabaling ang atensyon ni Lee sa report. Alam niya na ito ay isang senyales na ang Cobalts ay susugod sa support squad sa lalong madaling panahon, at kung hindi siya makarating doon sa oras, ang buong rear squad ay malipol. Muling pinayuhan ng Team Delta na dapat manatiling alerto ang ikalawa at ikatlong tauhan sa Red Round. Dahil dito, nagpangangasili at nagpasyang umalis sa pansamantalang command post ni Ko sa lalong madaling panahon, anuman ang gastos. Sinabi niya kay Kang Yoke na mayroon siyang sasabihin, at binigyan siya ng pahintulot ni Ko na sabihin ito. Maya-maya, sa labas ng temporary command post ni Ko, nakita ni Ko si Lee na tumatakbo palabas ng temporary command post, at parang pabalik na siya sa unit niya. Mabilis na tumakbo si Lee. Tumawag siya sa kanyang koponan, sinusubukang bigyan sila ng babala tungkol sa gas sa site. Nagsimulang tumugtog ang mga sensor na na-set up ng unit ni Lee, ngunit bago pa man sila makasagot, nagsimulang tumalsik ang gas mula sa mga imbornal. Nang dumating si Lee, ganap na natabunan ng gas ang buong site. Nagulat si Lee dahil mas mabilis ang pangyayari kaysa sa naalala niya. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang ilong at bibig bago siya tumakbo palabas ng pansamantalang command post ng battalion commander. Nagsalita siya, na nagsasabing may sasabihin siya sa commander ng batalyon. Pinayagan siya ni Cock na magsalita, at ipinahayag ni Lee na nakarinig siya ng bulong-bulungan tungkol sa unang misyon ng battalion commander. Kung nasiyahan ka sa aking video ay pindutin ang like at mag-subscribe sa aking channel. Paklik na rin ang notification bell para maging updated sa mga latest uploads ko.